Kumpirmado, Abril 26, tumaas na ang SSS at GIS benepisyo. Alamin kung gaanong karami ang matatanggap mo ngayong buwan at kung paano ka maaapektuhan sa lumalalang pension crisis sa Pilipinas. Manood hanggang dulo para malaman ang eksaktong detalye at isubscribe ang channel na ito para lagi kang updated sa mga SSS at GIS payments. Ito ang channel na para sa atin lang mga Pilipino. Kung ikaw ay miyembro ng SS, mayroon kang asawa, magulang o mahal sa buhay na miyembro ng SSS, makinig ka ng mabuti sa video na ito dahil ang balitang ito ay direktang nakakaapekto sa inyong bulsa simula Abril 2026. Kumpirmado na hindi na ito chismis, hindi na ito rumore sa Facebook. Opisyal na ang pahayag mula sa Social Security System. Ang benepisyo ng mga miyembro ay tataas at dapat mong malaman kung magkano ang matatanggap mo, kung sino ang kwalipikado at paano mo makukuha ang iyong pera ng walang abala. Nagsimula ang lahat sa Republic Act 11 Hart 99 o ang Social Security Act of 2018. Sa ilalim ng batas na ito, inutusan ang SSS na regular na suriin at i-adjust ang kanilang benefit packages upang matiyak na ang mga pensyado at miyembro ay hindi naiiwanan ng inflation at ng pagbabago ng pamumuhay. Sa loob ng maraming taon, ang mga pensyado ay nakikipaglaban sa pagtaas ng presyo ng pagkain, gamot at kuryente habang hindi nagbabago ang kanilang buwan ng pensyon. Ngayon, iba na ang kwento. Ang pinakamahalagang tanong na nasa isip ng bawat miyembro ngayon ay ito: magkano ba talaga ang pagtaas? Ayon sa pinakabagong datos mula sa SSS, ang mga pensyado na tumatanggap ng monthly pension ay maaaring asahan ang minimum na dagdag na PH Tawiunaw pa 1,000 hanggang higit pa depende sa kanilang contribution history at ang taon na sila naging miyembro. Para sa ilang miyembro na may matagal na at mataas na kontribusyon, ang pagtaas ay maaaring umabot sa 2 hanggang bawat buwan. Pakinggan mo yon, bawat buwan hindi isang beses. Bawat buwan sa bawat disbursement. Ngayon, alamin natin kung sino ang matatanggap ng pagtaas na ito. Una, ang mga retirement pensioner, yung mga miyembro na nagretiro na at kasalukuyang tumatanggap ng buwanang pensyon mula sa SSS. Kasama rin dito ang mga disability pensioner, yung mga miyembro na naapektuhan ng aksidente o sakit at hindi na kayang magtrabaho ng buo. At hindi natin malilimutan ang mga survivorship pensioner, ang mga balo at anak na umaasa sa pensyon ng isang pumanaw na miyembro. Lahat sila ay kasama sa pagtaas na ito, walang iniwan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga contributor, yung mga aktibong miyembro na nagtatrabaho pa rin at nagbabayad ng kanilang monthly contributions. Para sa inyo, ang magandang balita ay hindi lang ang pensyon ang tataas sa hinaharap. Dahil sa mas mataas na contribution rates at adjusted benefit computations, ang inyong magiging pension kapag nagretiro kayo ay magiging mas malaki kaysa sa henerasyon bago ninyo. Ibig sabihin, habang maaga kang nagbabayad ng kontribusyon, mas malaki ang matatanggap mo sa hinaharap. At isipin mo ito bilang isang investment at ngayon mas maganda na ang return. Isa sa mga bagay na hindi malinaw sa maraming tao ay kung paano kinukwenta ang pensyon. Nais naming ipaliwanag ito sa pinakasimple na paraan. Ang iyong buwan ng pensyon ay batay sa 3 salik. Ang bilang ng taon na ikaw ay miyembro ng SSS, ang average na sahod na iyong ibinasi sa iyong kontribusyon. Kilala ito bilang ang Average Monthly Salary Credit o AMSC at ang formula na ginagamit ng SSS upang kalkulahin ang iyong benefit. Sa ilalim ng bagong adjustment, ang base amount na ginagamit sa formula ay ina-update na nagdudulot ng mas malaking numero sa dulo. Para sa isang miyembro na may 30 taon ng kontribusyon at mataas na AMSC, ang pagkakaiba ay kapansin-pansin at mararamdaman talaga. Maraming miyembro ang nagtatanong, kailangan ko bang pumunta sa SSS office para makuha ang pagtaas na ito? Ang sagot ay depende sa iyong sitwasyon. Kung ikaw ay kasalukuyang nakatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng automatic disbursement, halimbawa sa pamamagitan ng iyong banko account or e-wallet tulad ng GCash, ang pagtaas ay automatiko ring idadagdag sa iyong susunod na disbursement simula April 2026. Hindi ka na kailangang lumabas ng bahay, pumila sa tanggapan o mag-apply ng kahit ano. Ito ay isang napakalaking pagbabago mula sa dati
at dapat mong ipagpasalamat ito, ngunit may ilang miyembro na maaaring kailangang mag-update ng kanilang impormasyon. Kung ang iyong pensyon ay nailulutas pa rin sa pamamagitan ng check o kung mayroon kang mga pending na dokumento sa SSS, ito ang tamang pagkakataon na ayusin iyon. Huwag hayaang mawala ang iyong pagtaas dahil sa lumang address o hindi updated na bank account. Maaari kang mag-login sa iyong MySS account online. I-verify ang iyong disbursement details at tiyakin na lahat ay tama. Kung hindi ka pa naka-enroll sa online, ngayon na ang tamang panahon dahil ang SSS ay patuloy na nagpapabuti ng kanilang digital services para mas madali ang buhay ng bawat miyembro. Isang bagay na nais naming bigyang diin, ang pagtaas na ito ay hindi nagmumula sa wala. Ito ay resulta ng patuloy na pakikipaglaban ng mga pensyado, ng mga samahan ng manggagawa at ng mga mambabatas na nagtataguyod ng karapatan ng mga Pilipinong manggagawa. Sa loob ng maraming taon, may mga grupo na paulit-ulit na humihiling sa gobyerno na i-adjust ang SSS benefits upang makasabay sa buhay. At ngayon, ang kanilang pagsisikap ay nagbunga. Kaya naman, ang pagtanggap ng pagtaas na ito ay hindi lamang isang regalo. Ito ay isang karapatan na matagal na ninyong pinagtrabahuhan. Nais din naming pag-usapan ang mga karaniwang maling akala tungkol sa bagong adjustment na ito. Una, hindi totoo na ang pagtaas ay para lamang sa mga bagong pensyado. Lahat ng kasalukuyang pensyado, kahit matagal na silang nagre-retiro, ay makatanggap ng pagtaas. Ikalawa, hindi ito bawas sa iyong ibang benepisyo. Ang iyong sickness benefit, maternity benefit at death benefit ay magpapatuloy tulad ng dati. Ang adjustment ay para sa monthly pension lamang. Ikatlo, hindi ito taxable. Ang iyong SSS pension ay hindi kasama sa taxable income ayon sa batas. Kaya ang buong halaga ng iyong pensyon, kasama na ang pagtaas ay para sa iyo ng buo. Para sa mga miyembro na matagal nang retired at pakiramdam nila ay nakalimutan na sila ng sistema. Nais naming sabihin ng malinaw, hindi kayo nakalimutan. Ang SSS ay may tala ng bawat miyembro, ng bawat kontribusyon at ng bawat karapatan. Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa iyong kasalukuyang pension amount o kung nais mong malaman kung tama ang iyong natanggap sa nakalipas, maaari kang makipag-ugnayan sa SSS hotline o bumisita sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar. Ang mga empleyado ng SSS ay sinanay na tulungan kayo at dapat ninyong gamitin ang serbisyong iyon. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na mas malalim ang kahulugan ng benefit increase na ito para sa pangaraw-araw na buhay ng isang pensionado. Isipin mo ang isang lola na nag-iisa sa bahay. Ang kanyang mga anak ay nagtatrabaho sa ibang lungsod o sa ibang bansa. Ang kanyang buong kabuhayan ay nakasalalay sa kanyang buwanang SSS pensyon, sa karagdagang tizen o higit. Pabawat buwan, nangangahulugan iyon na may pondo siya para sa kanyang gamot nang hindi kailangang humingi sa kanyang mga anak. Nangangahulugan iyon na may pambili siya ng masustansyang pagkain. Nangangahulugan iyon na may konting ipon siya para sa mga hindi inaasahang gastusin para sa kanya. Ang pagtaas na ito ay hindi lamang isang numero. Ito ay dignidad. Ito ay kalayaan. Ito ay katahimikan ng isip. Mahalaga ring pag-usapan ang papel ng mga pamilya sa prosesong ito. Kung meron kang magulang o kamag-anak na piyado ng SSS, tulungan sila na ma-verify ang kanilang impormasyon sa SSS. Hindi lahat ng matatanda ay komportable sa teknolohiya at hindi lahat ay pamilyar sa proseso ng pag-update ng kanilang account details. Maging gabay mo sila. Samahan mo sila sa SSS branch kung kinakailangan. Tiyakin na ang kanilang bank account o e-wallet ay active at updated. Ang isang maliit na tulong mula sa iyo ay maaaring mga hulugang malaking kaibahan para sa kanila. Habang papalapit ang Abril 2026, nais naming ipaalala sa lahat ng miyembro na maging mapagbantay at huwag hayaang manloko kayo ng sinuman. Sa oras ng mga bago at mahahalagang pagbabago tulad nito, laging may mga taong sumusubok na samantalahin ang mga tao. Huwag magbayad ng kahit sino na nag-aalok na tutulong sa inyo na mapabilis ang inyong benepisyo. Ang SSS ay libreng serbisyo at walang bayad na proseso para sa mga lehitimong miyembro. Ang lahat ng impormasyon ay makukuha sa opisyal na website ng SSS sa SSS.gov/SDNH
o sa kanilang opisyal na hotline. Kung may taong humihiling ng bayad para sa SSS transactions, iulat agad sa SSS o sa mga autoridad sa kabuuan. Ang Abril 2026 SS Benefit Increase ay isang makasaysayang hakbang para sa milyon-milyong Pilipino. Ito ay patunay na ang mga taon ng pagbabayad ng kontribusyon ay may katumbas na gantimala. Ito ay patunay na ang sistema ay nagtatrabaho para sa inyo. Hindi kayo nagtatrabaho para sa sistema at higit sa lahat, ito ay isang paalala na ang inyong pagtatrabaho, ang inyong sakripisyo at ang inyong dedikasyon sa buhay ay may halaga na kinikilala ng lipunan. Kung mayroon kang mga katanungan, komento o nais mong ibahagi ang iyong sariling karanasan sa SSS, ilagay ito sa komento sa ibaba. At kung nakinabang ka sa video na ito, i-share ito sa iyong mga kaibigan at pamilya dahil maaaring mayroon silang mahal sa buhay na kailangang malaman ang balitang ito. Salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli.